rin sa buhay natin na hindi natin na ipapamuhay yung buhay na dapat ay para sa atin. Tama po ba? Minsan alam natin that we are loved, alam natin kung na may namatay na Panginoon para sa atin, but then hindi natin to napapamuhay po sa araw-araw na buhay natin. Maybe because hindi pa po natin kilala kung sino tayo. So kahapon po, we've experienced, we've realized yung love ni Lord for us, and now we will apply it sa atin pong personal na buhay, sa pagkilala po natin sa sarili natin. So alam po natin na mahal tayo ni Lord, but it is another thing to live within the identity na binigay niya sa atin. Kaya ngayong umaga po, we will talk about kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng Panginoon. That's why yun po yung title natin kanina, Glorious Creation. So, ayan, maraming beses po diba sa history ng mundo na parang pagbabae ka, ano po yung mga usual na tinasabi about sa mga babae? Na parang, ay babae ka lang, ganyan, di ba? Ano po? Mahina yung mga babae, tama, yung parang hindi nabibigyan ng halaga. So, mas lalo po yun nung mga unang panahon pa, diba, na parang iniisip po ng mga tao, ang mga kababaihan ay parang wala namang kwenta, wala namang importanteng role sa lipunan, parang ganyan. Dati po, mga lalaki lang yung nag-work, mga lalaki lang yung may position sa government, ganyan. And kapag babae ka, dapat nasa bahay ka lang. Maglilinis ka lang ng bahay, mag-aalaga na parang ganun po. Na ang identity ng isang kababaihan ay nakabase lang sa kung ano yung kaya niyang gawin sa bahay, which is not wrong po. Hindi po yun masama, and actually that is a good thing po na, di ba, yung mga mothers natin. And pero hindi lamang po ito yung nagsasabi ng halaga natin bilang tao. Kaya ngayong umaga po, malalaman natin kung saan ba natin dapat i-anchor or i-base yung pagkatao at halaga natin bilang isang babae. Ayan, so nakafocus sa mga babae, yung mga lalaking kasama natin dyan. Ayan, may matututunan din kayo dito. Okay, so basahin natin Ephesians 2:10. Okay. So sabi dyan, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Diba? Umpisang part pa lang po ng verse, we are God's workmanship. Kakaiba na po, diba? Na parang sa ibang version na sabi po dyan, we are God's masterpiece. Ano po ba ibig sabihin ng masterpiece? Ibig sabihin po nun, di ba? It is a work done with extraordinary skill. Ibig sabihin, parang sa isang museum, kapag masterpiece ka, display ka, ikaw yung nasa gitna, ikaw yung talagang may guard pa, ganyan, binabantayan. So it is a supreme or intellectual artistic achievement. Yun po yung sabi sa definition. So sa mga silitang ito pa lang po, okay na tayo. Tama po ba? Kasi ibig sabihin, masterpiece ka, pinag-isipan ka, pinaghirapan ka, pinagbuhusan ka ng lakas, pinagmamalaki, pero dumarating pa rin po tayo sa point na hindi natin nauunawaan yung sarili natin. I myself po, dumadaan pa rin ako sa ganitong sitwasyon na parang, oo, alam natin na workmanship tayo, masterpiece tayo, pero may situations na parang hindi natin nakikilala yung sarili natin, that we are looking down on ourselves, and parang nawalan tayo ng halaga sa sarili natin. And right now po, we will try to look upon ourselves on the eyes of the one who knows us best. Sino po ba yung the one? Ang Panginoon natin. So in the eyes po of our Creator, our God, kahit hindi natin maintindihan ang sarili natin, the Lord knows us best, and He will help us right now on how we are going to know ourselves better and understand the plans of the Lord in our life. So first point po, paano ba natin mauunawa, or paano ba natin makikita yung sarili natin as a glorious creation? Sabi po sa first point, understand yourself. Isaiah verse 43, 1a. Sabi po basahin ko na po yung Isaiah 43:1. But now, this is what the Lord says.
He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. So, that is the first point po in knowing ourselves is to understand ourselves, di ba po? Na kailangan maintindihan natin kung saan tayo nanggaling. Kailangan maintindihan natin kung saan po tayo nagmula. Na kapag alam mo kung saan ka galing, siguradong alam mo na din kung saan ka pupunta. Tama po ba? Minsan, nalolost tayo, hindi natin alam yung dapat gawin kasi nakakalimutan natin kung saan ba tayo nanggaling. So, yun po yung parang first thing to remind ourselves na kapag nawawala ka na, baka nakakalimutan na munang bumalik sa kung sino yung lumikha sa'yo. So, ngayong umaga po, doon tayo pabalik. Kapag alam mo na kung sino yung lumikha sa'yo, malalaman mo na din kung para saan ka nilikha. Amen po. Yun po talaga yung una, kailangan maintindihan natin sino ba ako? Sino ba yung lumikha sa akin? Ano ba yung purpose ko? And makita po natin yon through the Bible. Sa pag-attend po natin ng mga ganitong mga gawa, and we will understand ourselves, and we will understand ourselves na hindi sa pamamagitan po ng sarili nating pagtingin sa sarili natin, kundi sa kung paano po tayo tinitingnan ng ating Panginoon. So we cannot lead others kung tayo mismo ang nawawala sa sarili nating identity. So sabi po dyan, you were born out of the heart of God and you were formed by His very hands. You are the seal of perfect creation. You are the masterpiece of God. So, di ba napakasarap po na isipin natin na hindi tayo nilikha ng wala lang. May mga ganun pong joke, di ba, na ay, ano lang yan, lumabas lang yan sa pinulot ka lang sa basurahan. Hindi po. We are born out of the heart of God and nilikha po tayo mismo ng mga kamay ng ating Panginoon. And yun nga po, we are the masterpiece of God. Sa pagkakataon po na minsan nawawalan tayo ng tiwala sa sarili natin or lumiliit yung pagtingin natin sa sarili natin, lagi po nating tandaan that we are God's masterpiece. Other people might not see that, pero ang Panginoon po ang nakakita sa atin kung gaano tayo ka-espesyal, kung gaano tayo ka-importante. So sabi nga po, di ba, na parang ano po yung last na kinreate ng Lord? Kumbaga sa creation po, di ba, kinlikha po si Adam, and then sino po yung parang naging last? Si Eve po, di ba, nilikha siya out of Eden. So sabi nila, yung mga babae daw po, naisipan lang na ihabol ni Lord sa creation. Pero hindi po iyon yung katotohanan. Sabi, hindi tayo hinabol lang ni Lord sa creation. We are not God's second thought because we are actually the grand finale in God's creation. Di ba po, ang sarap ng fact na yon. Hindi tayo second thought lang ni Lord na parang, ay, kailangan ng lalaki ng makakasama. Hindi po, parang tayo yung finale sa creation ng Lord. So, ganun po tayo ka-espesyal sa ating Panginoon. So, yun po yung una, understand yourself. Next po is we have, do not fear. Ayan, sa Isaiah 43, 1b. So isa po sa mga pumipigil sa atin para maintindihan natin yung halaga or yung worth natin ay dahil sa fear na bumabalot sa pagkatao natin. Tama po ba? Minsan, naiintindihan mo na nilikha tayo ng Lord, pero meron po tayong mga takot. Meron po mga takot na bumabalot sa pagkatao natin because of various experiences that we have. Ano po ba yung mga takot na yon? Una, marahil you've been rejected or meron pong violence in the family. Diba? Parang nahihirapan ka intindihin na mahalaga ka kapag naramdaman mo na kung paano ka i-reject ng ibang tao. Ang hirap po sabihin sa sarili, mahalaga ako. Pero bakit parang tas yung ibang tao, dire-reject ka. So parang magkakaroon ka na po ng takot doon. May fear ka na maniwala that you are special, that you are masterpiece. Kapag yung ibang tao, kabaligtaran yung ipinapakita sa atin. So yun po yung isa sa mga reason na bakit meron tayong takot. And then next one po, a stormy relationship.
So, meron pong mga pagkakataon that mismo sa mga tao na akala natin na nagmamahal sa atin, even on our family, nagkakaroon po ng mga, yun nga po, stormy relationship, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, na mag-aalis sa atin nung fact na mahal tayo, na mag-aalis sa atin nung fact na mahalaga tayo. So yun po, magkakaroon na rin tayo ng fear, magkakaroon na rin tayo ng takot, na tanggapin yung appreciation, na tanggapin yung love ng mga tao sa paligid natin. And lastly, ay yung hurts caused by words of aggression. So marami po tayong mga sakit na dala-dala dahil sa mga salita na binitawan ng ibang tao sa atin. Naniniwala po ko isa to sa mga hinil kahapon ng Lord, di ba po, sa inner healing. Isa rin to sa mga naging points po ni Ate Jana. Parang meron tayong mga hurts sa puso natin, and because of those hurts, nabalot na tayo ng fear and pain. And because of those things, nahihirapan na po tayong intindihin yung sarili natin. Nahihirapan na tayong mahalin even ourselves. Kasi akala natin wala na magmamahal sa atin. Kasi yung mga tao sa paligid natin, sinasaktan lang tayo. So with all this root cause of fear, ang gusto lang po mangyari ng Panginoon sa ating lahat ay yung maranasan natin ang pag-ibig niya. Amen po. And I believe naranasan natin yan lahat. Nararanasan natin ng sobra-sobra yung pag-ibig niya. And sabi nga po sa salita niya, di ba? It is written in His Word that perfect love casts out fear. Kapag po meron tayong mga takot na dinadala sa puso natin, ang katapat lang po nun ay yung perfect love ng ating Panginoon. Kahit anong klaseng takot, kahit anong klaseng trauma, bad experiences na meron ka, kayang-kaya yung pagalingin ng perpektong pag-ibig ng ating Ama. Wow! Because of God's perfect love, kaya po niyang pagalingin lahat ng takot, trauma, and anything na nararamdaman natin. Kasi perfect nga po yung pag-ibig ng Panginoon. It is not like the love na makukuha natin sa paligid natin, sa pamilya natin, sa mga nagmamahal sa atin. It's more than that. Iyon po yung pag-ibig na kayang magbaligtarin yung negative experiences natin into something great. So ito pa, this fear, yun nga po kanina, this fear will stop us on advancing and conquering the fullness of the blessing of God, blessing of God that He has prepared for us. Yung pagka po may takot ka, para yung kadena, tama po, nagagapo sa atin, na parang magkukulong sa atin sa mga bagay na hindi naman dapat para sa atin. Example po sa school lang, pag may fear ka na baka mali ka, pero tama naman pala yung hindi ka po magtataas ng kamay, di ba? Na parang pag may recitation, alam mo naman yung sagot, pero dahil may takot ka, may hiya ka, hindi ka na magtataas ng kamay, hindi ka na mag-recite. So dahil po doon, para tayo naka-chain, na nakagapos, na hindi natin may express kung ano ba yung talagang gusto natin or yung mga bagay na alam natin. So because of that fear po, nahihinder tayo para i-reach yung mga bagay na para sa atin. Fear will teach us to settle sa pwede na. Tama po ba? Na kapag may takot ka, minsan kapag may dumating sa'yo na isang bagay, ay pwede na to, sige. hindi ko na lang i-reach yung pangarap na. Example po sa mga pangarap natin, di ba? Kapag ang taas-taas sa pangarap mo, pero dahil may sinabi sa'yo yung mga tao sa paligid mo na, ay hindi mo kaya yan, ay hindi ka para dyan, hindi ka bagay dyan, yung parang ganyan, di ba? So fear will teach us to settle na, ay sige, dito na lang ako. Mukhang pwede naman to eh. Mukhang mapagtsatsagaan na. So dahil po sa takot, hindi natin na-achieve yung best for us. So hindi po iyon yung gusto ng Panginoon para sa atin. Ang gusto po ng Diyos para sa atin ay yung the best. Ang gusto po ng Diyos para sa atin ay yung makuha natin yung plano na inihanda niya para sa atin. So ano po yung mga blessing that we will receive kung hindi tayo matatakot? Meron po tayong 6 na nilagay dito. But I believe mas marami pa po yung blessings that we will have if we will not fear. Una po, healed heart. Ayan. So, kahapon po, marami ng pinagaling ang Panginoon. And kung sa umaga po na to, meron pang mga naipon dyan na onte, let's just open our hearts po para pagalingin tayo ng Lord. Kapag
wala na po tayong takot, unti-unti na po nagagaling yung puso natin. Kapag no matter what kind of pain or hurts po yung meron tayo sa puso natin, kayang-kaya yung pagalingin ng ating Panginoon. Second po, if we will not fear, we will have the right self-image. Ayun, so makikita natin yung sarili natin ng tama. Makita natin yung sarili natin sa kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. Next po, healthy and stable relationships. Ayan, di ba po gusto naman talaga natin ng healthy and stable relationships. Kailangan po tanggalin natin yung fear dun sa equation. Kailangan po tanggalin natin yung fear sa way ng pagmamahal natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin, or sa mga karelasyon natin. Kasi pag may fear po, kumbaga sabi nga dito, it will teach us to settle sa mga bagay na hindi para sa atin. But if we have fear, if we have love from the Lord, we will have the healthy and stable relationships with the people around us. Of course, we will have a happy family. Amen? Isa po sa mga cause ng pain and hurts natin ay yung mga bagay na nagsimula po sa pamilya, mga sakit na nagsimula sa pagkabata natin. Kaya ngayon po, as we've encountered the Lord, magkakaroon po tayo ng faith in our heart that we will have and we will build a family na talaga namang puno ng pag-ibig. Family na talagang kumikilala sa Panginoon, and family na binabalot ng love, perfect love ng ating Panginoon. Next po, na mga blessing na may receive natin kung hindi tayo matatakot. Of course, prosperity. Yan, di ba? Ito po, isa po sa mga blessing ng Lord to, na hindi niya gusto na maghirap tayo, hindi niya gusto na mahirapan tayo. Ang gusto po ng Panginoon, lagi i-bless tayo in all aspects. I-bless tayo financially, i-bless tayo in all parts, in all aspects of our life. And then next one po is creativity. Ayan. So, makita natin that we can do more. Dahil hindi na po tayo matakot mag-explore, hindi tayo matatakot na gawin yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya. Madidiscover po natin na may mga ganito pala tayong talent, na creative pala tayo in this way. So, ang dami po nating ma-achieve once na tinanggal po natin yung fear sa puso natin. So, yun nga po, una, understand yourself. Pangalawa, do not fear. So, sabi po dyan lastly, the heart of the Lord is that you would experience the love of the Father, which cast out all fear. Amen. Sa lahat po ng takot natin, ang sagot lang dyan ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. So, third point. Ayan. You are very precious. Sabi po dun sa Isaiah 43:1b, for I have redeemed you. Diba? Ang sarap po nun na, for I have redeemed you. With that statement po, malalaman natin kung gaano tayo kahalaga. That we are very precious. Isa po ito sa mga katotohanan na parang pinakamahirap paniwalaan. Tama po ba? Parang ang hirap paniwalaan that we are very precious. Kapag may mga nagsabi sa atin na hindi tayo mahalaga or mga bagay na negative, ang hirap po paniwalaan kapag naman may nagsabi na sa atin nung kabaligtaran na, or may nagsabi sa atin na, uy, ano ka, mahalaga ka para sa akin, uy, maganda ka, importante ka, ganyan. Kapag ka pumadalasan natin na papakinggan yung mga negative things, ang hirap na po pakinggan para sa atin yung mga positive things, di ba? So, parang dahil po doon, dahil sa mga lies na binabato sa atin ng kaaway, nahihirapan po tayong paniwalaan yung katotohanan na gusto pong iparating sa atin yung katotohanan na gustong ibigay po sa atin ng Panginoon. So kung babalikan nga po natin yung verse, for I have redeemed you. Amen po. Ano po ibig sabihin ng salitang redeemed? It means to rescue and always implies the payment of an incredibly high price. Ibig sabihin po, pag-redeem, meron po siyang kapalit na halaga. Amen po. Na tayo po ay ni-rescue ng Panginoon ng hindi libre.
Hindi po tayo niligtas ng Lord from our sins nang walang bayad. Nakita po natin kagabi, di ba, kung ano po yung mga pinagbayaran ng ating Panginoon. Yung yung blood, di ba, na kung saan paano tumulo sa katawan ng Panginoon yung mga blood na yan at kung ano po ibig sabihin nun. Iyon po yung halaga natin. Hindi po tayo binili ng 100, 1,000, kahit 1,000,000 po, wala pa po yun sa worth natin. Our worth can be seen by the blood of Jesus. Iyon po yung halaga natin. So God paid an incalculable price for your life. Yan, because you are worth more than all the nations put together. Grabe po, di ba? Incalculable price for your life. Kapag po pinag-compute tayo ng ano po yung number na kayang abutin ng utak natin? Billions, trillions, di ba po? Pero dito po, incalculable. Hindi na daw po lubos maisip ng mga utak natin kung ano yung halaga natin. Siguro po pag kinalculator natin, mag-error yung calculator. Kasi hindi talaga ma-compute. Hindi masosolve ng kahit na anumang calculator yan kung magkano yung binayad ng Panginoon para sa atin. So, sino po yung magsasabi na wala tayong halaga? Diba? With that fact po that Jesus died for us, Jesus died for our sins, yun pa lang po ay sapat na para hindi natin paniwalaan yung mga sinasabi ng ibang tao na wala tayong halaga. Kaya ngayon nga po, sige, pakisabi po sa sarili, may halaga at mahalaga ako. At mahalaga ako. Amen. Diba? Lahat po tayo mahalaga. Lahat po tayo may halaga, may value, may worth. And yung worth nga po natin na yun ay hindi basta-basta. Yung worth po natin is the blood of Jesus. So, ano-ano po yung mga bagay na mangyayari sa atin kapag naunawaan natin ang ating tunay na halaga. So, kanina po na pag-aralan natin, ano yung mga ma-receive natin kapag inalis po natin yung fear natin. Ngayon naman po ay mapag-aaralan natin or maunawaan natin yung mga mangyayari sa atin kapag naman po naintindihan natin yung tunay na halaga natin. So una po, you will guard your body, your mind, and your heart in purity. So especially to sa mga kabataan po, no, kung may nanonood sa live natin, kapag alam mo yung halaga mo, iingatan mo yung body mo, yung mind mo, and your heart in purity. Kung alam mo kung paano namatay ang Panginoon sa iyo sa krus, hindi mo hahayaan na masira ng kahit na sino man yung katawan mo, yung pagkatao mo, or yung puso mo because of sin again. So napaka-importante po na pahalagahan natin yung pagkatao natin kasi namatay ang Panginoon para dyan. And sino po yung mga tao sa paligid natin para sirain ulit tayo, di ba? So kapag alam po natin that we are so precious, hindi natin nahayaan na may kahit na sino mang manakit sa atin, may kahit na sino mang mag-alis sa atin ng love na yon ni Lord, we will guard ourselves. So yun po yung first point. Number 2, you do not accept thoughts of inferiority or low self-esteem. Ito po, isa to sa mga matinding kalaban, especially ng mga youth. And even, hindi po yung mga kabataan even lahat po siguro na may mga pagkakataon na bumababa yung self-esteem natin. Na parang ang isip natin sa sarili natin ay, yun nga po, wala naman akong kwenta, wala naman akong kayang gawin, wala naman akong bilang sa mundo na to, parang ganon. And because of those thoughts po, nakalimutan natin yung ginawa ng Lord for us. Because of those thoughts, nawawalan na tayo ng mga bagay na pwedeng gawin sa buhay natin. So, kapag alam mo na precious ka, hindi mo tatanggapin yung mga thoughts na yon. Kapag naisip mo pa lang yon, kumbaga iaano na po natin, i-rebuke na agad natin. Kapag may nagsabi po sa atin na wala kang halaga, kakontrahin na po agad natin yon sa isip natin na hindi totoo yan. Kahit na anong sabihin mo na wala man akong halaga para sa'yo, wala yung bearing sa akin, hindi yan ako kayang saktan. Kasi naniniwala ako and yung identity ko ay galing sa Panginoon. I am very precious because Jesus died for me. Amen. So wala na pong
space dapat yung thoughts of inferiority or low self-esteem. Kasi nga po, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Thirdly po, you do not allow anyone to disrespect you. So medyo relate din po yan sa pangalawa na parang kapag may mga tao po na nagdi-disrespect sa atin or parang hindi tayo, binabastos tayo or something like that, hindi po natin yun hahayaan, di ba? Kasi alam natin na may halaga tayo eh. Hindi mo hahayaan na may mga tao na magsabi ng hindi maganda tungkol sa iyo or mag-disrespect about you. Kasi nga, you know your worth. Pero hindi man po nito ibig sabihin na parang maawayin mo na rin lahat ng mga tao sa paligid mo para maging warfare ka na din. Hindi, mahalaga ako. Ganito yung sabi ni Lord para sa akin. Hindi po. Kumbaga, the fact that we know it on ourselves, hindi na po tayo maapektuhan ng kung ano man yung sinasabi nila. And pang-apat po, you do not give your affections to just any person, but only to someone who understands your value. Ayan, pag tinuturo ko po ito sa mga kabataan, yun nga po, lagi ko sinasabi sa kanila na kapag hindi natin basta-basta, hindi tayo mag-aalaw ng sino man na pumasok sa buhay natin, kapag alam natin or hindi siya nakakilala sa Panginoon or hindi niya kilala kung sino ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. So hindi tayo basta-basta mag-aalaw ng mga tao na ibigay yung affection natin sa kanila only to someone who understands your value, para lamang sa tao nakakaintindi ng value natin. Tama po ba? Na hindi natin basta-basta hindi tayo basta-basta papasok sa isang relationship na alam mo na hindi ka doon mamahalin. Bakit ka papapasok? Hindi ka naman pala mahal, diba? So, parang ganun po. Dapat we will just give ourselves or our affection to someone na nakakaintindi po ng halaga natin. And paano nila maiintindihan yung halaga natin? Kapag po naintindihan din nila yung halaga natin sa Panginoon. Of course, someone that knows God, someone that loves God, and someone na talaga po nakikilala sa kung paano tayo minamahal ng ating Panginoon. Amen. Yun lang po yung makakapagbigay sa atin. And yun nga po sabi natin din kagabi, kahit na sino man pong tao sa mundo na to, wala pa rin na makakapantay sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen po. So ito po yung mga bagay na mauunawaan natin, mga bagay na gagawin natin. We will protect ourselves, we will guard ourselves kasi alam natin na mahalaga tayo. Amen po. Diba po sa mga museum po, may mga doon, yung mga masterpiece nga po na pinag-uusapan natin, yung mga very special talaga, minsan po may guard pa. Tama po, may mga guard pa na nakapaligid sa kanila or hindi po tayo basa-basa makakalapit kasi may mga parang barrier po, may mga lubid na hanggang dito ka lang. Kasi mahalaga yung naka-display na yan. Mahalaga yung masterpiece na yan. Hindi mo siya pwedeng lapitan. Hindi natin basta-basta mahahawakan. And ganun din po yung gagawin natin sa sarili natin. Once we know our value, once we know our worth, we will not allow anyone to disrespect us. And we will not allow anyone na alisin po yung worth na binigay ng Panginoon para sa atin. And then po, the good news is, ito po yung good news, kung sakali man po na may pagkakataon na na-allow natin yung mga tao na masira or mabago po yung identity na ibinibigay ng Panginoon para sa atin. Or once nakapasok yung kasalanan, yung temptation, yung mga past experiences natin na parang ipapa-remind sa atin na hindi ka na mahalaga, hindi ka minamahal kasi may mga bagay ka na ginawang ganito. Ito po yung truth. Yan, sa next po. The good news is that every stain and hurt can be erased by the blood of Jesus. You are free to be loved, valued, and unique.
Kung may pagkakataon man po na minsan naiisip mo na ay hindi na ako karapat-dapat, hindi na ako deserving sa love ni Lord kasi nagawa ko na to. Hindi na ako deserving sa love ni Lord kasi hinayaan ko yung mga tao na i-disrespect ako. Hindi na ako deserving sa love ni Lord kasi may mga bagay na nangyari sa akin na parang hindi na ako karapat-dapat mahalin ng Panginoon. Ito po yung good news na kahit ano man po yung stain, kahit ano man po yung hurt na meron tayo, it can be erased by the blood of Jesus. Yun po yung natutunan natin kagabi, di ba? By the blood of Jesus, it is so powerful. It is so powerful na lahat po ng sakit, lahat ng karumihan na meron tayo, kaya po yon na alisin ng Panginoon in just as na because of what He did at the cross. Lahat po yon kayang burahin ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga po, we are free to be loved, we are free to be valued, we are free, and we are all unique. Amen po. So mag-amen nga po ang lahat ng minamahal. Amen! Amen! Sa pagmamahal pa lang po ng Panginoon, enough na. Amen? Pagmamahal pa lang po ng Panginoon, sulit na yung lahat ng mga bagay that we are doing for Him. And even, wala pa nga po to sa katiting na mga bagay na ginawa niya para sa atin. Tama po ba? Na yung mga bagay po that we are doing for the Lord, hindi pa po aabot sa 1/8, 1/10 po ng mga bagay that the Lord did for us. Kasi yung mga napanood po natin kagabi, hindi po natin yun kaya. Only the Lord can do that for us. Kaya naman po ngayon, patuloy po nating iparana sa puso natin, ipaalala sa sarili natin na we are loved, we are valued, and we are unique. Unique po. Nag-iisa lang po tayo sa mundo. Nag-iisa lang po tayo, and with that fact po, may mga bagay po na tayo lang yung makakagawa. Kumbaga may special mission na binigay kay Ate Girlie, kay Ate Heidi, na tanging kayo lang po yung makakagawa in this world. Kaya naman po, we are also unique and we are also special. So fourth point po, for us to understand or for us to be reminded that we are a glorious creation. Fourth, sabi po dyan, your new name. Doon po sa verse, I have called you by name, you are mine. Okay. Ayan. So, dito po sa mundo, we've been called many names that somehow affected the way we look upon ourselves. Sino po sa inyo parang may nickname nung bata na nakabase sa itsura nyo? Example po, payat, ayan, or negneg, yung mga ganun po. Ano po yung mga, parang meron pong mga tinatawag sa atin, or mga pangalan na nakabase po sa physical natin. Kulot, ayan, si Ate Heidi, tawag daw sa kanya kulot dati. So, di ba, yung mga tawag po na to, minsan nakaka-apekto po sa kung paano natin tinitingnan yung sarili natin. Tama po, na parang may mga pangalan na nakabase sa physical natin, sa nakaraan. Tama po ba? Example po yung kanina pinag-uusapan natin. Example, maaga kang nagkaroon ng anak, parang yun na po yung identity na ibibigay sa iyo ng mundo. And yun na po yung maging pagtingin nila sa atin. So minsan, yun nga po, parang disappointment. You're a disappointment, you're a disgrace, you are worthless, you are unimportant. Because of those names po, parang iyon na rin yung nagiging identity natin. Pero sa dinami-rami man po ng pangalan na pwedeng itawag sa atin ng mundo. Di ba po yan? May mga pangalan tayo na sarili, may mga pangalan na ipinangalan sa atin ang mundo. Maaaring base nga po sa physical natin pangatawan, maaaring base sa nakaraan natin, sa pagtingin ng ibang tao sa atin. But ito po yung pinaka-importanting pangalan na itinawag sa atin ng Panginoon. At ang sabi niya po sa atin, you are mine. Amen. Na kahit na anuman po yung pangalan na ipinangalan ng mundo sa'yo, ang sabi po ng Lord sa atin, I have called you by name. You are mine. Ang identity po natin, ang pangalan natin, is we are God's. Tayo po ay para sa Panginoon. We are His. Sabi po ng Lord sa atin, you are mine. Diba? Napakasarap po nung fact na yon, na maaring sa mundo, akala mo walang nagmamahal sa'yo, pero may Diyos tayo nagsasabi, anak, you are mine.
Kahit na i-reject ka nila, you are mine. Kahit na hindi ka nila mahal, you are mine. And that is, kumbaga more than enough na fact po sa buhay natin. So, ibig sabihin po nito, ay tanging ang ating Panginoon lamang ang may karapatan na mag-define sa ating identity. Kung sino po tayo sa ating Panginoon, yun po talaga tayo. So hindi po tayo, yung identity po natin ay wala sa mga sinasabi ng tao sa atin. Wala sa pinangalan nila sa atin. Ang identity po natin ay makikita natin tanging sa Panginoon lang. So this means po that our life belongs to God. So you have the right to enjoy all His blessings. Dahil tayo ay anak ng Panginoon, tayo ay pag-aari ng Lord because we are His po, diba? So meron po tayong karapatan na ma-enjoy lahat ng Kanyang blessings. Amen po, yun po yung fact na hindi lang niya tayo minamahal. Hinahayaan niya po tayo or bibigyan niya po tayo ng access. Diba po? Direct access sa yaman po ng kalangitan. And that is the thing po na marireceive natin or nare-receive natin sa Lord na hindi lang po yun sa yaman financial di ba? Even more than that po, yung kapayapaan, yung kaligayahan sa puso natin, yun po yung higit na kayamanan na mararanasan natin dito sa mundo. And yun po yung binibigyan tayo ng right ng Lord na ma-enjoy. And next po, ibig sabihin din po nito na kailangan natin mag-surrender sa kung ano po yung gusto ng Lord. Amen. Pag sinabi ni Lord na akin ka, you are mine, since hindi na po tayo sa atin, we are not our own, kailangan na po natin isantabi yun. Isantabi yung mga sarili nating kagustuhan. And sa buhay po natin, hahayaan natin ang Lord na kumilos po sa lahat ng areas ng life natin. Kasi hindi na po tayo sa atin. Kumbaga, we are not our own, we are God's. So we will allow the Lord to move in our life. Handa po ba tayo na ibigay sa Lord yung access? Kumbaga, kung binigyan po tayo ni Lord ng access sa blessings, bibigyan din po natin ng Panginoon ng access sa lahat ng areas po ng life natin. Amen. So, we will give the Lord the right na kumilos sa buhay po natin. Bibigyan po natin siya ng right na, Lord, ano ba gusto mo sa buhay ko? Ano ba yung plano mo para sa akin? Iyon yung susundin ko. Hindi yung plano ko para sa sarili ko, kundi yung plano mo para sa akin. Dahil ang katotohanan po, ay wala naman pong pinlano ang Panginoon na makakasama para sa atin. Kaya bakit hindi pa po tayo magsusurrender? Di ba po? Ito po yung para magsusurrender ka, na alam mo na din kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Not specifically na ito yung mangyayari sa akin, ganyan. Pero alam mo na kahit na ano pa yon, kahit na ano pa yung gustong ipagawa sa iyo na Lord, kahit hindi mo pa alam sa ngayon, pero sigurado ka na iyon yung the best para sa iyo. Kasi wala pong hinangad ang Panginoon na makakasama para sa buhay natin. So, kaya ngayong umaga po, we will surrender to our King, we will surrender to our Lord. So, sabi po dyan, the stains and hurt of your past no longer have any power over you because your name is now beloved daughter. So we are His, and ayan, sabihin nga po natin, I am His, and I am His beloved daughter. And I am His beloved daughter. Ayan, anak po tayo ng ating Panginoon. Next point po. Number 5, we are created for His glory. Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sa buhay po natin, as we continue to know our value and identity, lagi po natin tandaan na ang endpoint po ng lahat ay ang makapagbigay tayo ng glory sa ating Panginoon. Kaya na po napag-aralan natin that we must understand ourselves. Kailangan alisin natin yung takot sa buhay natin. We are so precious. We are God's creation. And lahat po ng mga bagay na yun ay para sa ikaka-glorify ng pangalan ng ating Panginoon. Hindi po yun para sa atin, hindi para maging maganda tayo sa paningin ng iba, kundi para po sa ikatataas ng pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin kung sino tayo para patuloy po natin maparangalan ang lumikha sa atin.
Your beauty, your gifts, your talents, your thoughts, your emotions, and all your actions should glorify Jesus and enable the world to know the wonders of God. Yung pagkakaunawa po natin sa sarili natin, yung pagkakaintindi natin na mahalaga tayo, dapat yung mga bagay po na yon, ang end point po nun ay mabigyan natin ng glory ang pangalan ng ating Panginoon. So there is nothing more important than giving God glory. It is the greatest privilege we have as human beings. Privilege po iyon. Isang malaking pribilehiyo na sa buhay po natin ay mabigyan natin ng glory ang Lord. Na yung buhay po natin ay magamit natin para makilala ng ibang tao sa paligid natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano niya tayo minamahal. Kaya ngayong umaga po, ay lagi nating i-remember, lagi po natin tandaan kung sino tayo at kung para kanino tayo. Always remember who you are and whose you are. So beloved, you are a glorious creation. Amen po? So umigaw nga po ng amen ang mga glorious creation. Amen! Lahat po tayo, glorious creation. And since this is a family session nga po, ipapasok natin yung ano ba yung dapat natin gawin? Since we've known how, kung paano tayo nilikha ng Lord. So, hindi lang po yun matatapos na maintindihan natin na, ay, glorious creation ako. Ay, importante ako. Kailangan din po natin magkaroon ng isang noble character. So, ano po yung mga bagay na dapat natin gawin? So, parang application na po ito. Ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Di ba tayo po, isa sa mga tao na una talagang nakakilala sa atin ay yung mga pamilya natin. Kasi pagising po natin, sila po yung kasama natin. Talagang malaking parte po sila ng buhay natin. Kaya ngayon po, as we understand ourselves, paano po natin may apply ito sa ating mga pamilya? So yun nga po, sabi dyan, sow into your family. Ang gagawin po natin ngayong umaga, or after po ng encounter na to, magtatanim tayo sa mga pamilya natin. So sa paanong paraan tayo magtatanim? Una po, sow love. Ayan. Ayan. So ito po yung mga paraan that we can sow into our family. We will sow love. So, di ba po kapag nagtatanim tayo, sabi dun sa verse kanina, balikan po natin. So, sa verse 10 na po, let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So sabi po dyan, first point na kailangan nating itanim, magtanim po tayo ng pag-ibig. Maaring sa anak nyo po, sa asawa, sa mga kapatid, sa pamilya, sa kaibigan. Ang una po nating itatanim sa kanila ay ang pag-ibig. So paano daw po na-express yung love? So meron po ditong 5 things on how we can express our love to our family. First is by words. So, meron po tayong natawag na words of admiration, words of affirmation, words of respect and gratitude. Tayo po ba kapag sa pamilya natin ay tayo po yung unang pumupuri sa kanila? Di ba po, dapat tayo po yung unang nagtatanim sa kanila ng mga salita na talagang makakapagpalakas sa kanila, mga salita na mag-remind sa kanila na sila ay minamahal. Amen po. Next po, love is also expressed through physical contact. Ayan, ito po yung mga love languages na meron tayo. Sa pamilya po natin, di ba? Siguro kung hindi man po kayo clingy or something, dapat express po natin na parang mayayakapin po natin yung pamilya natin. Kasi through that po, maramdaman po nila na minamahal sila. And kapag puno na po ng pag-ibig sa pamilya, hindi po ganun agad-agad na maghahanap ng especially po sa mga kabataan, di ba? Na talagang punuin po natin ng pag-ibig para hindi po sila maghahanap ng pag-ibig sa labas na maaaring mali, na maaaring hindi na narapat para sa kanila. Third po, na expression ng love is commitment or dedicating time.
So, especially po siguro sa mga may trabaho, minsan ito po yung nawawala, yung quality time po sa anak, sa pamilya, sa kapatid. Ako din po, minsan kahit na nag-work po ako sa Manila, pag umuwi po ako, wala rin po akong time sa nanay ko, sa family ko po, ganyan. And napaka-importante po nung time. Kaya kailangan po mag-commit tayo ng oras para sa kanila. Kasi kapag nagbigay po tayo, nag-dedicate po tayo ng time, through that po, maramdaman, ay mahalaga pala ako sa anak ko na to. Mahalaga pala ako sa mami ko, mahalaga pala ako sa ate ko, sa tatay ko, ganyan. So, isa po yung expression ng love by dedicating time. And next po is by being patient. Ayan, Ate Girlie, patient ka ba kay Hannah? Ayan, patient ka ba kay Kuya Ronald? Di ba po? Ayan, naubos daw yung patience ni Ate Girlie. Pero ngayon po ay magpapapuno tayo ng patience sa Lord. Kasi ang Lord po ay expression din niya po ng love yon sa atin. Ang Panginoon po sobrang mapagpasensya sa atin. And tayo din po, mag-express tayo ng love sa iba sa pamamagitan ng pagpapasensya, ng pag-express po ng patience sa kanila. And lastly po, by giving service. So, we will serve them, maglilingkod tayo sa kanila. Di ba po, kaya naman tayo nagtatrabaho kasi gusto natin maibigay sa pamilya natin yung the best. The way the Lord wants us to receive the best, ganun din po tayo sa pamilya natin. And by that po, yung pag-ibig po sa pamilya natin, sigurado na yun po yung mangingibabaw. So, una po, ayun, sow love. And then, next one is sow protection. So, kailangan po mag-sow tayo ng protection sa family. So, paano po tayo makapag-sow ng protection? First po is with prayer and intercession. Ipanalangin po natin sila lagi. Pangalawa, wise counsel. Kumbaga, pag may problema po yung isang tao sa family natin, let us always be ready para bigyan po sila ng advice, ng mga bagay na dapat nilang gawin. Kasi dapat po tayo yung unang lalapitan ng mga tao sa family natin na hindi sila matatakot na lumapit kasi minsan po hindi po tayo nag-sow ng protection sa kanila na takot sila sa pamilya pa po nila mismo mag-share ng mga nararamdaman nila o ng mga pinagdadaanan nila kasi alam nila na ay, sa family ko, papagalitan lang ako, sisigawan agad ako ng mga magulang ko, ganyan. So dapat po, may pag-ibig and may protection po yung tinatanim natin sa ating pamilya. And yun nga po, next po is caring for her children. Ayun po, talagang pag-aalaga sa mga anak, pag-aalaga sa pamilya, sa asawa, and sa kung sino pa po yung mga members ng family natin. Paramdam po natin na iniingatan po natin sila, na mahalaga sila sa atin. And lastly, yung offerings and covenant. Tulad po ng ginawa ni Hannah and ni Abigail. Kumbaga talagang in-offer nila yung family nila, yung mga anak nila sa Panginoon. And through that po, through our prayers for our children, through our prayers for the members of our family, yun po yung pinaka-importanting covering. Yun po yung pinaka-importanting protection. Kasi hindi naman po natin sila makita 24/7. Tama po ba? Pero ang Panginoon po, kaya silang tingnan sa lahat ng oras. Kaya let's us all pray and intercede for our family. Third po, is sow words that edify. So ano po ba yung mga sinasabi natin sa mga anak natin, sa mga tao sa paligid natin? So sabi po dun sa example sa lesson natin, what phrases do you use every day that are becoming a reality? Na yung mga sinasabi daw po natin araw-araw sa pamilya natin, iyon po yung nagiging katotohanan sa buhay nila. Sinasabihan po ba natin sila na, you are the worst thing that ever happened to me? Di ba? Ang sakit po nun. Things would be better if we weren't together. O, di ba? Parang, kundi naging tayo, ganyan-ganyan. Or, you are good for nothing. Yung mga ganun pong words, parang, pag yun po yung nasabi natin araw-araw sa family natin, yun po yung nagiging katotohanan. Or sa bahay po, ang piyero ng bahay ito, yung mga ganun. Paano yun po yung nagiging katotohanan, di ba? Na parang, ang hirap na yun yung lumalabas po sa bibig natin. So sa family po natin, sow words that edify.
So keep in mind po natin, always speak words that build up. Hindi po yun nakakasira, kundi yun nakaka-build up sa pagkatao po ng mga tao sa paligid natin. So change the bad habits you have. Kung meron po tayong bad habits na ganyan, baguhin na po natin. Magpagbago po tayo sa Panginoon. So, wag na po tayong mag-name calling, rude words, and yung mga sarcasm po, hindi po yan gusto ng Panginoon. Gusto po ng Lord that everything that goes out of our mouth, lahat po yun ay mga salita na nakaka-build up sa pagkatao po ng people around us. Hindi po nakakapag-break down sa kanilang identity, but words that will build up. Kasi yung words po natin, tandaan po natin, sabi nga po, one of the softest part ng body natin is tongue, pero matalim, makakasugat, and yung sugat po hindi madaling pagalingin. Amen. So, let's always keep that in mind, that let us always speak life. Amen po. So sa umaga po na to, the Lord wants to offer us restoration of oneself. Kaya po na-remind tayo ni Lord kanina that we are a glorious creation. And restoration din po ng families, kaya naman po napaka-importante ng isang noble character at ng pagtatanim sa ating mga pamilya. With restoration po, ayan yung last point po natin, so forgiveness. Araw-araw po. Habang 70 times 7. Ibig sabihin po, unending times yung way ng pag-forgive natin sa mga kapamilya natin, even sa mga kaibigan natin, sa mga tao sa paligid natin. Let us always sow forgiveness. Amen po. Kaya, sige po, pwede po ba tayong tumayo?